Ito na nga mga ka-antrip ang ating output, ang ating sticker. Ayan siya. Hello ulit mga ka-antrip. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Kung bago ka lang po sa channel na ito, ang akin pong talagang mga vlogs dito ay tungkol po sa pagsisimula at mga tips po sa pagsisimula at about sa motor parts business and accessories. Pero since kami po ay nasa motor parts business at mabenta rin po sa motor shop ang mga sticker, kaya nag-start din po ako ng small sticker printing business para sa mga motorcycles. May mga nagpapagawa din ngayon yung mga invitation ng binyag or birthday ng anak nila. Instead na yung mga invitation paper yung pinapagawa nilang parang sticker para nga naman hindi sayang, kasi kapag yung ano daw yung mga invitation tinatapon lang pagkatapos, pero kapag mga halimbawang sticker ay nagagamit ng mga binibigyan nila kasi pinapadikit sa motor, pinapadikit sa cellphone, pinapadikit sa TV, pinapadikit sa baonan ng tubig. So, hindi nasasayang yung ating pa-invitation, diba? So, yun mga nagpapagawa din dito sa akin. At yung mga content creator din, yung mga nagbablog or vloggers na namimigay ng sticker sa kanilang mga followers sa Facebook, kagaya nito. So, may mga nagpapagawa sa akin ito. Meron din yung customized, yung ganito kalalaki. So, yung sa akin, ito, pinamimigay ko rin to sa mga followers ko sa Facebook, sa page namin, at ganun din yung ibang mga content creator. So, isi-share ko po sa inyo ano ba ang best quality. Kapag try po ako ng combination ng sticker paper na ganito yung kinalabasan niya. Sticker paper at yung kanyang laminating film, hindi sila nagmatch. So, ito hindi ko na nilaminate kasi nga ganito. Mukha siyang madungis, mukhang madumi. Sa kasamang palad, marami po yan. 1, 2, 3, 4, 6 na bundle. 6 na pack na maramihan yung ganito siya karami. Oh, pakita ko sa inyo. Wait lang. 6 na ganito kararami. Hindi ko na ubos yung isa, hanggang try lang dahil ang pangit nung output. Mukha siyang madungis. Ang pangit nung kinalabasan nung ink. Kaya hindi ko na siya inulit. So, share ko sa inyo yung magandang quality. Kagaya nito. Ayan. Nag-try ako noon. Hindi ko na pangalanan yon, at nag-try din ako ng ka-combination nung kanyang laminating film. Pero kahit na maganda yung laminating film niya, madungis at ang pangit ng output nung papel na yun, nung sticker paper na yun. So, medyo mura lang siya, pero nga ang pangit, ang dungis-dungis niya. Ito ang ginamit ko po sa sticker paper na to, kung mapansin nyo, ay para siyang nagre-rainbow-rainbow. Sa laminating film po yan. Pero yung kanya pong papel, yung kanya pong sticker paper ay itong vinyl po ang ginamit ko. Vinyl matte. Ayan siya. Nakapag-try na rin ako ng transparent. Kaya lang hindi maganda kapag idikit na sa motor, lalo na kung sa mga colored. Hindi siya ganun ka-attractive. At saka na siya, natatabunan siya ng kulay. Hindi siya nakikita kapag nakadikit na siya sa motor. Kahit sa black siya ilagay. Yung transparent na transparent na ba tawag dito? Na iTech. Tapos nakapag-try din ako ng glossy. Medyo hindi rin maganda, medyo pangit yung output nung kanyang ink. Medyo pangit ang kinalabasan niya. Parang may kunti siyang sobra-sobra yung, kumbaga tawag sa amin sa Bisaya, siri masyado. Halimbawa, black. Grabe niya ka-black. Ganun yung kinalabasan niya. So, ito yung tinry ko yung matte. Dito ako nag-stay. Ito ang marami ko nang nagamit. Si iTech na matte, at pinartneran ko yan ng Yasen na laminating film. Yes. So, perfect combination sila, si Yasen. Kung mapansin nyo, ito, may parang nag-iilaw-ilaw siya, diba? Or nagre-rainbow-rainbow. Kasi hologram rainbow yung aking ginamit dyan. Medyo attractive kasi siya, tsaka yan yung mabenta sa akin. So, kung kung ayaw nyo nang may pa-hologram effect na ganyan, meron namang plain lang. Meron namang hindi hologram yung kanyang design, yung lang siya, maging, glossy lang, ganun. So, cold laminating po cold laminating na laminating film, or phototop kung tinatawag ng iba, phototop yan siya. So, sila yung magandang combination, maganda yung paper ni iTech, at maganda rin ang laminating film ni Yasen. So, hindi ka magsisisi dito. Kasi pag nakabili kayo, bali nakatry na rin ako, parang 4 na brand yung natry ko. Pero doon sa 4 na brand, ayun, may 6 nga ako na pack nung pangit na brand. Tapos mabuti na lang yung iba pang brand, nagsubok lang ako. Pag ganito-ganito lang siya. So, naubos na lang yun, inano na lang ng anak ko, ginawa-gawa na lang ng anak ko ng sticker niya na pansarili. Tapos, yung dinidikit lang nila sa sa bag nila, sa mga gamit. Kumbaga, ginawa na lang siyang laruan kasi sayang naman.
At kapag ano nga pala, kapag ganun yung ating ginamit na paper, syempre, dismayado si customer nun, si client. At hindi mo siya actually ibibigay eh. Hindi mo siya i-release kasi nga, syempre, ang pangit, di ba? Hindi na yun uulit. Kung uulit, kung tatanggapin niya yun, magko-complain at malamang sa malamang, hindi niya talaga tatanggapin kapag ganun yung iyong ibibigay na output sa kanya. So, ito po, minsan din, may kinalaman din yung quality ng sticker doon sa pag-layout. So, kung mapapansin nyo, ito, yung parang may madilim sa, sa likod, sadya po talaga yan siya. Sadya yan, kasama yan doon sa layout. Pero kung wala siyon, maliwanag lang yan siya. So, ang ginamit po dito, ang ink ko po dito ay Kuyi na pigment ink ang ginamit namin dito. Kuyi pigment ink dito sa na ito, sa iTech at saka sa Yasin na laminating film na ito. Kasi kapag yung stock kasi niya ng Epson L3200 nga pala, L3210 nga pala yung gamit ko. So stock niyan talaga na na ink ay dye ink. Ngayon sa pagre-research ko, napangit daw ang quality or output ng dye ink nga kapag sa sticker. At kung gusto mo ng magandang output, magandang quality, mag-pigment ink ka. So, Kuyi pigment ink yung ginamit ko. Nabali wala na yung niyan, yung kanyang warranty ng print, yung printer, dahil nga sa ginamitan ko siya ng Kuyi pigment ink. Pero, hindi naman din ako nagsisi dahil maganda rin naman ang kinalabasan. Ito nga pala ay wala siya yung tinatawag natin dito na yung bleed, yung may palagpas. Meron kasi mga ibang design or meron akong ginagawa na may bleeding. Kagaya nito, yung may white pa siya sa outline niya. May outline siya. May outline. So ito wala kasi nga maliit pang pang cellphone. Pero kapag yung mga medyo malalaki dito, ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng outline. Yung may puti pa siya na palagpas. Yan pang motor. Ito kasi sukat ito sa mga panglikod ng cellphone ng mga followers ko. So, maraming salamat. Sana'y nagustuhan nyo ang aking tutorial sa pag-i-sticker. At marami pa tayong pag-uusapan. Comment nyo lang kung ano yung gusto nyo itanong at sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Actually, sobrang dinetalyado ko po yun. Kasi nung nag-start ako, sobrang kong struggle. Hindi talaga ako marunong. Ang dami kong pinanood ng mga video pero hindi siya yung kung paano talaga siya, yung as in talagang spoon feed baga. Kasi nga, hindi naman ako maalam gumamit ng computer. Dahil po kami nasa motor parts business. Hindi ako maalam, hindi ako marunong mag-layout. So, nagpa-layout na yan ako. Nagbayad lang ako ng mag-layout at ako nang gumawa. So, sobrang struggle ko when I started this. Lalo na itong Kuyi Mini. Sobrang nag-struggle ako kasi may tinatawag po tayo dyan yung mga mark niya, yung markings na yun. So, yan ay pag-uusapan at isi-share ko yan sa inyo sa susunod kung mayroong interesado. Pa-subscribe naman kung nagustuhan at comment lang kayo kung meron kayong katanungan. Thank you so much! Bye!